Game 5 na ng PBA Quarterfinals. Kung sino ang team na mananalo ngayong gabi ay siyang makakapasok sa semifinals ng Philippine Cup. Bilang ultimate fan ng Lancer Knights, hindi mapapalampas ni Carmela ang araw na yon. In fact, tanghali pa lang ay nakatambay na siya sa mall na malapit sa venue ng laro. Tropang giga mananalo mamaya guys! Nagpanting ang tenga ni Carmela habang naririnig ang usapan sa katabi niyang mesa. Lancer Knights ang papasok sa finals. Nagngingit-ngit na bulong niya sa sarili bago kinuha ang iced coffee at nagpa siyang lumabas na ng coffee shop. Dinukot niya ang tumutunog na cellphone bago tumawid sa kalsada. Natapon sa damit niya ang hawak na kape ng isang malakas na busina ang bumingi sa kanya. Isang SUV ang muntik na makabangga sa kanya. Mula sa humintong sasakyan ay bumaba ang isang gwapo at matangkad na lalaki. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Carmela nang mapagtanto kung sino ito. Ang basketball player na si Larry Fortunato. "Miss, okay ka lang?" Baritaw ng tanong ng lalaki. Bumalik ang galit ni Carmela sa kaharap. "Mukha ba kung okay sa tingin mo? Muntik na akong masagasaan. Natapon pa ang kape ko sa damit ko." Ibinaba niya ang tingin sa nabasang damit bago nagpupuyos na binalik ang tingin sa lalaki. "Paano kung nasagasaan mo ako, ha? Eh di hindi na matutupad ang pangarap ko maging girlfriend ng idol kong si Cyrus Mendel." Sa lubong ang kilay na pinasadahan siya ni Larry ng tingin. "Ikaw may kasalanan kung bakit muntik ka nang mamatay." Supladong sagot nito. "You're looking at your phone while crossing the street." Itinuro nito ang overpass sa taas nila. "Next time, magtatanga-tanga, miss." Arroganteng dagdag pa nito. Napasinghap si Carmela sa sinabi ng lalaki. "Ang yabang mo naman. Ipagdarasal ko talaga na sana hindi ka makashoot mamaya." Singhal niya rito bago ito talikuran. Bumalik lang ang magandang mood ni Carmela nang makita sila ng kaibigang si Mia sa loob ng arena. "Wow naman, Carmela. Hindi naman halata kung sinong favorite player mo, no?" Natatawang puna ni Mia habang nakatingin sa kanya. Suot kasi ni Carmela ang basketball jersey ng Knights player na si Cyrus Mendel. Si Cyrus Mendel ang star player ng team ng Lancer Knights. Ito ang paborito niyang PBA player. Lubos na humahanga siya sa binata, kaya naman halos lahat ng live games ng koponan nito ay hindi niya pinapalampas. Bumaling si Carmela sa court kung saan kasalukuyang nagpa-practice ang dalawang team. "Gosh, ang gwapo talaga ni Cyrus." Kinikilig na wika niya sa kaibigan habang nakatingin sa binata. "Go Cyrus! Sigurado ako mananalo kayo mamaya!" Sigaw niya mula sa kinauupuan. Inilabas niya ang cellphone at kinuhanan ng picture ang binata. Ibinaling naman ng kaibigan ng tingin sa kabilang bahagi ng arena kung saan nagwa-warm up ang tropang giga, na siyang koponan ni Larry Fortunato. "Ang gwapo niya rin talaga, no, Carmela?" Anang kaibigan sa kanya. Tulad ni Cyrus, isa si Larry sa pinakamagaling na manlalaro sa PBA. Ito ang star player ng koponan nito. Matalim na umingo si Carmela. "Sikat at gwapo nga, pero masama naman ang ugali. Hindi ko makakalimutan kung paano niya ako sinabihan ng tanga kanina. Sana hindi siya makashoot mamaya." "Ganun? Bakit ka naman niya sinabihan ng ganyan?" Umirap na lang si Carmela at inilihis ang tingin sa ibang direksyon. Ilang minuto pang lumipas at nagsimula na ang laban. Sa bawat puntos ng Knights ay napapasigaw at napapapalakpak si Carmela. "Go Cyrus!" Sigaw niya nang maka 3 points ang idolong atleta. Pagdating ng halftime ay lamang ng 10 puntos ang team ni Cyrus. "Ang galing talaga ng team ni Cyrus." Masayang wika ni Carmela habang nakatingin sa scoreboard. "Sigurado akong sila na papasok sa semifinals." "May second half pa, huwag kang magsalita ng tapos." Wika ni Mia sa tabi niya. "Hindi na makakabawi ang tropang giga, no?" Confident na sagot niya. Pero tulad ng kasabihang bilog ang bola, pagdating ng third quarter ay nakabawi ang kalaban. Hanggang sa lumamang ang mga ito dahil sa sunod-sunod na 3-point shot ni Larry Fortunato. "Nakakainis!" Nagigigil na wika ni Carmela habang matalino nakatingin kay Larry, na kasalukuyang nasa free throw line. Sana hindi na siya makashoot sa fourth quarter. Lalong uminit ang laban pagdating ng huling quarter. "Go Cyrus! Kaya mo yan!" Sigaw ni Carmela mula sa upuan nang mapunta ang bola kay Cyrus. Subalit bago nito maihagis ang bola sa ere, ay hinarangan ito ni Larry Fortunato. Nanlaki ang mga mata ni Carmela nang sabay na bumagsak si Cyrus at Larry sa sahig kasabay ng malakas na pagpito ng referee. Mabilis na nakatayo si Larry.
Subalit si Cyrus ay kinailangang isakay sa stretcher at ilabas ng court. Pagkatapos mawalan ni Cyrus ay tuluyang lumayo ang lamang ng kupunan ni Larry. Sa huli, ang tropang Giga ang nanalo. Isang oras ang lumipas ay nagngingit-ngit si Carmela habang naghihintay ng masasakyan. Nauna nang umuwi si Mia dahil nagkaroon ng emergency sa ospital na pinagtatrabahuhan nito. Grabe, ang galing talaga ni Larry. Wika ng dalawang babae katabi niya sa paghihintay ng jeep. Kung ako sa inyo, hindi ko naiidolohin ng lalaking yun. Hindi napigilang wika ni Carmela. Kung alam niyo lang kung gaano kasama ang ugali niya, dahil sa kanya na-injured si Cyrus. Nakataas ang kilay na bumaling sa kanya ang dalawang babae. Miss, tanggapin mo na lang natalo ang team mo. Huwag kang bitter. Pati si Larry sinisiraan mo pa. Hindi niya ginusto na maka-injured ng kapwa player. Sa inis ni Carmela ay lumayo siya sa dalawang babae at sa halip ay nagpunta sa sakayan ng taxi. Pasakay na sana siya nang mapansin na nawawala ang bracelet na suot. Importante sa kanya yun dahil regalo yun ng namayapang ina. Nagmamadali siyang bumalik sa arena para subukang hanapin ang nawawalang alahas. Ma'am, pasensya na po, wala kaming nakitang bracelet. Wika kay Carmela ng mga staff na naabutan niyang naglilinis ng arena. Ang malas naman ng araw na to. Nagigigil na himutok ni Carmela habang naglalakad. Sa paghahanap ay napatpad na siya sa parking lot ng arena. Natigilan si Carmela nang makita ang isang pamilyar na sasakyan sa harap niya. Yun ang sasakyang muntik na makabunggo sa kanya kanina. Yun ang sasakyan ni Larry. Umahon ang matinding galit niya habang nakatingin sa kotse ni Larry Fortunato. Kasalanan tong lahat ng walang yung Larry Fortunato na yun. Siyang may kasalanan ng kamalasan ko ngayon. Tapos siya pa nagpapakasaya ngayon. Napaka-arogante niya. Nagpupuyos na wika ni Carmela. Isang ideya ang namuo sa isip ni Carmela habang nakatingin sa kotse ni Larry. Bukod sa kanya ay walang ibang tao sa parking ng mga oras na yun. Kanina pa umuwi ang mga fans na madalas na nag-aabang ng mga manlalaro sa parking area. Gamit ang pulang lipstick ay ginuhit-guhitan niya ang katawan ng SUV ni Larry. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi niya habang pinagmamasdan ang ginawa niya sa puting sasakyan nito. What the hell are you doing? Isang matalim na boses ang nagpahinto kay Carmela. Sa isang iglap ay tumambad sa kanya si Larry na salubong ang kilay habang naglalakad papalapit sa kanya. Parang itinulos sa kinatatayuan si Carmela. Hindi niya akalain na mahuhuli siya ng mayabang na to. Miss, hindi mo ba alam na krimen ang ginawa mo? Wika sa kanya ni Larry habang tiimbagang nitong pinagmamasdan ang ginawa nito sa kotse niya. You vandalized my car. You violated someone's property. That's against the law. Mariing pumikit si Carmela. Gusto niyang sisihin ang sarili dahil hindi siya tumakbo nang makita ang binata. Sa sobrang pagkabigla niya ay naistatwa siya sa harap nito. Hindi rin siya nakapalag nang kuhanan siya nito ng larawan katabi ng sasakyan nito. Pwede kitang kasuhan sa ginawa mo. Walang awang wika sa kanya ng binata. Kasuhan? Natigilan si Carmela. Hindi siya pwedeng makasuhan at makulong. Kapag nangyari yun ay magiging laman siya ng balita. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya sa probinsya? Nagangat si Carmela ng tingin sa kaharap. I'm sorry. Mahinang sambit ni Carmela. Kahit labag sa loob ang paghingi ng tawad ay kailangan niya yung gawin. Hindi ko sinasadya, masyado lang ako nadala ng emosyon ko. Sa kahit anong paraan ay kailangan niyang malusutan to. Wika ni Carmela sa isip. Nanliit ang mga mata ni Larry sa kanya. Wait, I remember you. Ikaw yung babae kanina na munti ko ng masagasaan. Kinagat ni Carmela ang ibabang labi. I'm sorry sa mga sinabi ko kanina. Sorry sa ginawa ko sa kotse mo. Kung gusto mo, ipapakarwash ko na lang tong sasakyan mo. Mahina at kunway puno ng pagsisising wika niya. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko lang talaga matanggap na natalo ang team ni Cyrus. I'm really sorry. Ikinurap-kurap niya ang mga mata at sinubukan tawagin ng luha na hindi naman niya nagawa dahil wala siyang talent sa aktingan. Humalukip-kip si Larry at hindi natinig sa mga sinabi niya. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa sorry, miss. Malamig na sagot nito. Lalo na kung hindi naman sincere ang pagsasorry mo. Napasinghap si Carmela. Grabe, akala mo naman ganun kalaking kasalanan na ginawa ko. Sikmat niya rito. You vandalized my car. Mariinggit ni Larry. Vandalized lang. Pagdidiin ni Carmela. Hindi ko naman sinira. Wala namang nagasgas sa kotse mo ah. Lipstick lang naman yan at hindi pintura.
Umismi dito sa kanya. What you did was still a crime. Lahat ng krimen, maliit man na malaki, kailangan pagbayaran. At gusto kong pagbayaran mo ginawa mo. Fine, magkano ba? Matapang na sagot ni Carmela kahit alam niyang gitid siya sa pera ngayon. Kaka-resign lang niya sa trabaho. Dati siyang pharmacist sa isang drugstore. Umiling ang lalaking kaharap at matigas na tumingin sa kanya. I want you to pay for it in jail. Napalunok si Carmela. Unti-unti ay nawala ang tapang niya. Teka. Hindi ba pwedeng daanin sa mapayapang usapan? Babayaran na lang kita. Nakikiusap na sambit niya. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi pwedeng masira ang pangalan ko. Baka hindi ako makahanap ng trabaho. Marami pa akong pangarap sa buhay. Nanatiling nakatingin sa kanya si Larry gamit ang nanguusig na mga mata. Kung ayaw mo ng pera, hindi ba pwedeng pagbayaran ko na lang ang ginawa ko sa ibang bagay? Pakiusap niya rito. Tulad ng ano? Bahagyang umangat ang kilay ni Larry. Pwede akong maging katulong mo. Mabilis na sagot ni Carmela. Magaling ako sa gawaing bahay. I don't need a housemaid. Walang interes na sagot ni Larry sa kanya. Assistant, alok pa ni Carmela. Pwede akong nagabitbit ng gamit mo sa practice. Babysitter. Wika ni Larry sa kanya. Yun ang kailangan ko. Kung willing kang tumira sa condo unit ko sa loob ng 3 linggo, kakalimutan ko ang ginawa mo sa sasakyan ko. Napakarap-karap si Carmela. Teka, paano ako nakakasiguro na ligtas ako pag tumira ako sa condo mo na wala kang gagawing masama sa akin? Nagdududang tanong niya. Masungit na nagsalubong ang kilay nito. Sa tingin mo gagawa ko na ikapapahamak ng karir ko? Wika nito pagkatapos ay pinasadahan siya ng tingin. Besides, you're not my type. Nainsulto si Carmela sa sinabi ng binata. Akala mo ikaw lang? Hindi rin naman kita type, no? Sagot niya sabay irap dito. Kinabukasan ay kasama ni Carmela si Mia habang nag-iimpake ng gamit na dadalhin sa kondo ni Larry. Wala siyang nagawa kundi pumayag sa kondisyon ng lalaki. Kasalanan mo yan. Kung hindi ka ba naman baliw? Wika sa kanya ni Mia na nakaupo sa gilid ng kama niya. Tss, ang galing mo rin talagang kaibigan. Nakangusong sambit niya. Sa halip na akong kampihan mo yung walang yung lalaki pa na yun ang pinapanigan mo. Basta talaga gwapo no? Kasalanan mo naman talaga. Para kang isip bata. Buti nga hindi ka dinala ng tao sa presinto Wait, kaninong bata ang aalagaan mo? Wala naman siyang anak Ewan ko, Mia. Pagkatapos niyang kuhanin ang ID ko at ibigay ang address niya, umalis na siya kagabi. Ngumisi sa kanya ang kaibigan. Alam mo kung tutuusin, swerte ka pa nga Imagine, araw-araw kang makakakita ng Adonis, Carmela. Anong Adonis? Baka demonyong Adonis. Eksaheradang sumimangot siya. Sus, baka naman ilang araw pa lang magbago ng pananaw mo sa kanya. Hindi mangyayari yun Itaga mo pa sa bato. Matigas na sagot ni Carmela. Kinabukasan, maagang dumating si Carmela sa tapat ng unit ni Larry Fortunato. Bumukas ang pinto at iniluwa ang bagong nigong binata. You're 30 minutes late. Wika sa kanya ng lalaki sabay sulyap nito sa relo. Nakasuot ng asul na polo shirt at pantalong maong ang binata na tila may pupuntahan. You should be here by 8. Lihim na nagnitngit si Carmela. Subalit nagpasgal siya ng peking ngiti sa binata. Traffic saka mahirap mag-commute. Wala naman kasi akong kotse na tulad mo, sir. Sir? Nakaangat ang kilay na tanong ni Larry sa kanya. Pinigilan ni Carmela ang magtaas ng sariling kilay. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo, senyorito? Just call me Larry. Wika nito bago siya papasukin sa loob. Pinasadahan ni Carmela ng tingin ang buong pad ni Larry. Bukod sa mga appliances at furniture, ay may shelf doon kung saan nakadisplay ang mga trophy nito. Itinuro ni Larry sa kanya ang isang kwarto. This will be your room. Binuksan niya ang kwarto at nilagay doon ang maleta. Paglabas niya ng kwarto ay halos napaupo siya sa gulat nang may maramdamang may kung anong dumila sa paa niya. Nang matauhan ay nakita niya ang asong itim sa paanan niya. Unti-unti siyang kumalma. Mula sa pagbila sa paa niya ay tumakbo ang aso kay Larry. Yumuko ang binata at kinarga ang aso. Nagtama ang mga mata nila ni Larry. Doon lang niya napagtanto ang nakakahiyang posisyon nila. Nag-init ang mukha ni Carmela. Inilahad ni Larry ang kamay sa kanya.
Subalit sa halip na tanggapin yon ay tumayo siyang mag-isa. Tila baliwala namang binawi ni Larry ang kamay. This is Chichi. He's a 5-month-old poodle. Siya ang aalagaan mo kapag wala ako. Napaawang ang mga labi ni Carmela habang nakatingin sa aso. Huwag mo sabihing takot ka sa aso. Kunot ang noong tanong ni Larry sa kanya. No. Itong aso ang aalagaan ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Akala ko bata. Nagsalubong ang kilay ni Larry. Bata? Gagad nito. Mukha ba akong may anak? Umismid si Carmela. Aba, malay ko ba sa'yo? Sana kasi sinabi mo na dog sitting at hindi babysitting ang gagawin ko. Ibinaba niya ang tingin sa aso na hawak nito. Cute sana, pero ang sama ng ugali ng amo. Sana kasi hindi ka kumuha ng alaga yung aso kung lagi mo naman palang iiwan. Mahinang patutsada niya. May sinasabi ka, Miss Sarmiento? Tanong ni Larry. Alam na nito ang buong pangalan niya dahil sa ID niya na kinuha nito noong vinandalize niya ang kotse nito. Nang mag-angat si Carmela ng tingin sa binata ay naabutan niya itong masungit na nakatingin sa kanya. Baka nakakalimutan mo ang atraso mo sa akin. Ano mang oras pwede ako magpunta sa presinto para i-report yun. Napilitan siyang ngumiti sa lalaki. Sabi ko nga, hindi na ako magrereklamo. Tila maamang tupang sagot niya. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Wika ni Larry bago ibaba ang aso sa sahig. Binuhat niya ito bago nag-angat ng tingin sa lalaki. So, yun lang ang trabaho ko? Ang bantayan tong aso mo? Tanong niya sa binata. Humalukip-kip ito sa harapan niya. Kung gusto mo maglaba, walang pipigil sa'yo. Ayoko nga. Mariing tanggi niya. Wala sa usapan natin na gagawin mo akong katulong. Supladong tumingin si Larry sa relo. I have to go. Anito bago lumapit sa kanya at iniangat ang kamay. Bago pa siya mahawakan ni Larry ay umiwas siya. Huwag mo akong hahawakan. Mariing wika niya sa binata. Don't worry, I won't. And I have no plans to. You're not my type, Miss Sarmiento. Tila nangaasar itong umisi bago hinawakan ng ulo ng alagang aso na hawak niya. Tumikim si Carmela para itago ang pagkapahiya. Malay ko ba, no? Nag-iingat lang ako lalo na't maganda ako. Mayabang na sagot niya. Nakita niyang umangat ang makapal na kilay ng kaharap habang pinapasadahan siya ng tingin. Akala niya ibabarahin siya ng lalaki, subalit nagkibit-balikat lang ito. You can do anything you want here. Basta huwag ka lang magtatangkang pumasok sa kwarto ko. Bili nito bago siya nilagpasan. Matalim na umirap si Carmela nang marinig ang pagsara ng pinto. Naku, mabuti at cute ka. Kung hindi nadami ka sa galit ko sa amo mo. Wika niya sa among nasa kandungan niya. 2 araw ang lumipas. Ipinagpapasalamat ni Carmela na madalas nawala sa kondo si Larry, kaya nagagawa niya ang gusto niya. Pag-alis nito sa umaga ay sa gabi na ito umuwi. Kumusta ka naman dyan, Carmela? Tanong sa kanya ni Mia na kausap niya sa cellphone ng araw na yon. Okay naman. Mabait na aso si Chichi kaya natutuwa ako sa kanya. Sagot niya sa kaibigan. Mabutit hindi siya nagmana sa amo niya na daig pa ang babaeng lagi may regla. Narinig niya ang tawan ng kaibigan sa kabilang linya. Ayun naman pala eh. Huwag ka nang magreklamo dahil sagana ka naman sa pandesal dyan. Pandesal? Naguguluhang gagad ni Carmela. Ano ka ba, Carmela? E di syempre yung abs ni Larry. Lagi mo bang nakikita ang katawan niya? Nalukot ang mukha ni Carmela. Pwede ba, Mia? Wala akong interes sa abs niya, no? Ang yabang kaya niya. Pero nakita mo na nga. Pangungulit ng kaibigan. Hindi. Mabilis na sagot niya. Lagi siyang wala dito at wala akong interes sa kanya. Di hamak namang mas maganda ang katawan ni Cyrus dun, no? Narinig niya ang palatak ng kaibigan. Ewan po sa'yo, Carmela. Bias ka lang talaga. Matalim na umirap siya sa kawalan. Alam mo namang galit ako sa lalaking yun. For all I know, sinadya niya talaga yung nangyari kay Cyrus. What if maghanap ako ng sikreto niya na pwede kong gamitin para gumanti? Tanong niya sa kaibigan. Hay, ewan ko sa'yo, Carmela. Madramang sagot ni Mia. Ikaw ang may atraso sa kanya. Ang mabuti pa, galingan mo na lang dyan sa pag-aalaga ng aso niya. Subalit wala na kay Mia ang atensyon ni Carmela, kundi nasa nakasarang kwarto ni Larry Fortunato. Paano kung may tinatago pala si Larry doon kaya mahigpit na bili nito na bawal siyang pumasok doon? Carmela, nandyan ka pa ba? Tanong ni Mia sa kanya sa kabilang linya. Biglang tumahol ang aso sa tabi niya.
Napakurap si Carmela nang makita ang isang ibis na gumagapang sa sahig. Teka Mia, may ipis! Ibinaba niya ang tawag at pinatay ang ipis gamit ang tsinelas. Don't worry, Chichi. Baling niya sa aso na hindi pa rin tumitigil sa pagtahol. Patay na ang ipis. Takot ka pala rito? Paano kaya yung amo mo? Biglang napangisi si Carmela nang isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kinagabihan ay dumating si Larry. Tulad ng lagi nitong gawi, tumidiretso ito sa CR para maligo. Ilang minuto pa ay nakarinig si Carmela ng sigaw mula sa banyo. Napangisi si Carmela. Malamang ay nakita na ni Larry ang patay na ipis na inilagay niya sa CR. Kung ganoon ay takot din pala sa ipis ang walang niyang lalaki. Tumayo siya at nagpunta sa kusina. Naabutan niya si Larry sa labas ng banyo. Nakatapis ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito. Ipinilig ni Carmela ang ulo at iniwas ang mga mata sa katawan ni Larry. Anong problema? Bakit ka sumisigaw? Kuno ay concern na tanong niya. May patay na ipis sa loob. Salubong ang kilay na tila pagsusumbong ni Larry. Kinagat ni Carmela ang ibabang labi para pigilang mapangisi. Talaga? Sumilip siya sa loob ng banyo. Nakita niya ang kawawang ipis na nakahandusay sa tiled floor. Kumuha siya ng gloves at dinampot ang ipis. Paglabas niya ng banyo ay nakaabang sa kanya ang lalaki. Inilapit niya sa mukha nito ang hawak na ipis. Ano ba? Ilayo mo sa akin yan. Tila nandidiring umatras si Larry sa kanya. Hindi na niya napigilan ng tawa. Sus, para ipis lang. Tatawa-tawang nilagpasan niya to. Subalit bago siya makalayo ay tinawag siya ng lalaki. Nilingon niya ito. Did you intentionally put that in there? Nanliliit ang mga matang tanong ni Larry sa kanya. Kung maglalagay ako ng hayop, ahasang ilalagay ko. Sagot niya bago humiti. Siyempre joke lang, Larry. Nakangisi si Carmela habang itinatapon ng kawawang ipis sa basurahan. Ipis lang? Parang bakla. Biglang natigilan si Carmela nang isang hinala ang namuo sa isip niya. Hindi kaya bakla talaga siya? Wika ni Carmela sa isip. Simula noong sumikat si Larry Fortunato ay wala siyang nakitang picture na may kasama itong babae. Ni minsan ay walang babaeng na-link dito. Kinabukasan ay nag-imbestiga si Carmela. Pag-alis ng binata ay pinasok niya ang kwarto nito. Gusto niyang maghanap ng ebidensya na magpapatunay ng hinala niyang bading ang lalaki. Lalong lumakas ang hinala niya nang makitang merong isang set ng pink boxer si Larry sa closet. Niwala rin itong condom sa cabinet nito. Sabado ng umaga, maagang nagising si Carmela para magluto ng almusal. Hindi tulad noong nakaraan na sariling pagkain lang ang niluluto niya, ngayon ay idinamay niya si Larry. Good morning! Nakangiting bati ni Carmela kay Larry. Nagluto ako ng almusal. Nakita niya pagkabigla ni Larry sa inakto niya. Ipinagluto mo ako? Nagdududang tanong nito. Tumango si Carmela. Mag-iisang linggo na ako nandito sa unit mo. Na-realize ko na masyadong rude ang trato ko sa'yo. Sorry sa naging trato ko sa'yo nitong nakaraang araw. Tipid siyang umiti. Nakikikain ako rito pero hindi man lang kita inaalok. Kaya pinagluto na rin kita ng breakfast ngayon. Sana rin maging maayos ang relasyon natin habang nandito ako sa unit mo. Napagtanto ni Carmela na kailangan niya mapalapit sa binata para malaman ang pinakamadilim na sikreto nito. She needed to know if he was gay or not. Dahil kung sakali ay magagamit niya yung alas laban sa lalaki. Pinasadahan ni Larry ng tingin ng pagkain sa mesa. Hindi mo kailangan gawin yan, pero salamat. Walang anuman. Kakain ka na ba? Umiling si Larry. Maybe later. I need to jog first. Napanguso si Carmela. Kung ganoon, pwede bang sumama? Gusto ko rin sanang magpaaraw. Alam mo na, masama sa katawan ng lagi nakakulong sa bahay. Fine. Bumuntong hininga si Larry at tumango sa kanya. Bring Chichi with you. Nakangising bumalik si Carmela sa kwarto at naglihis. Habang nagja-jogging sa labas ay pinapanood ni Carmela si Larry na nasa unahan niya. Sa tangkad nitong 6'1" at laki ng katawan nito, wala ni isang maghihinalan na bading ang lalaki. Ano ka ba, Carmela? Marami na talagang macho at gwapo ang paminta ngayon. Anya sa isip. Larry, hi! Isang babaeng halos lumuwa ang dibdib sa suot na sando ang nakasalubong nila. Isang tango lang ang isinagot ni Larry bago nito nilagpasan ng babae. Kilala mo? Baling ni Carmela kay Larry habang pabalik sila sa gusali ng kondo nito. She's my neighbor. Tipid na sagot ni Larry. Ang sexy niya ha? Komento ni Carla. Type mo mga ganun?
Tanong niya sa binata. Hindi. Napanguso si Carmela. Bakit? Ano ba mga type mong babae? Kumunot ang noo ni Larry sa kanya. At bakit mo naman tinatanong? Chismosa ka rin ba? Dahil gusto kong malaman kung bakla ka ba talaga. Ngaling-ngaling isagot niya, subalit sa halip ay ngumiti lang siya. Wala, curious lang ako. Dahil nakatingin siya kay Larry ay hindi niya nakita ang batong nasa harapan. Nadapa siya. Napasinghap siya nang masugatan ng tuhod niya. Aray, lecheng bato. Haharang-harang sa daan. Inis na daay ni Carmela. Come on, get up. Natigilan si Carmela nang ilahad ni Larry ang kamay sa kanya. Wala sa sariling tinanggap niya ang kamay ng lalaki. Pakiramdam niya ay may kung anong kuryenteng nanulay sa ugat niya nang magdikit ang mga palad nila. Lampa ka pala, no? Baling nito sa kanya. Sa pagkakataong yun ay bahagyang nakaangat ang sulok ng labi ni Larry. Tila ba inaasar siya? Kasalanan ng bato yun. Sagot niya kasabay ng pagbawi ng kamay niya mula rito. Kinagat niya ang ibabang labi upang pigilan ng sariling singhalan to. Bakit hindi mo nalang aminin na hindi ka marunong tumingin sa dinaraanan mo? Napaawang ang mga labi ni Carmela. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigilan ng sarili. Pinapalabas mo ba na tanga ako, ha, Larry? I didn't say that. Nakangising sagot nito. Nilagpasan niya ito at dire-diretsyong naglakad pabalik sa kondo nito. Ha? Napakasama talaga ng ugali niya. Makikita niya. Makakaganti rin ako sa kanya. Nagngingit-ngit ng wika niya at pabagsak na naupo sa sofa nang makarating sa loob ng kondo. Gamutin natin yan. Nag-angat si Carmela ng tingin kay Larry na nakatayo sa harap niya at may hawak na medicine kit. Ako na, kaya ko naman. Matalim na wika niya sa binata nang naupo ito sa tabi niya. Sinubukan niyang agawin dito ang kit, pero iniwas nito yon. Akala ko ba hindi ka na magtataray? Nakaangat ng kiling na tanong nito. Napaingos si Carmela. Pinapalabas mo kasi na tanga ako. Kasalanan ko bang humaharang ang bato sa daan? Wala akong sinabi na ganyan, Miss Sarmiento. Ikaw lang tong ginigit yan. Wika ni Larry habang nilalagyan ng betadine ang cotton ball na hawak. Nakatingin lang si Carmela sa binata habang ginagamot nito ang sugat niya. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay may gumapang na maliit na kuryente sa balat niya nang dumampi ang kamay nito doon. Next time, tumingin ka lagi sa dinadaanan mo, Carmela. Wika ni Larry matapos lagyan ng band-aid ang sugat niya. Carmela? Gagad niya sa binata. Yun ang unang beses na tinawag siya nito sa pangalan. Nag-angat ng tingin sa kanya si Larry. You're calling me Larry. Then I should call you Carmela, right? Nakaangat ang sulok ng labing tanong nito. Napanguso si Carmela. Oo nga naman. Thank you sa paggamot sa sugat ko. Hindi niya alam kung bakit na mga sandaling yon ay bigla siyang nakaramdam ng hiya sa harap ng binata. You're welcome, Carmela. Tipid na ngumiti sa kanya si Larry. Napakurap si Carmela. Yun ang unang beses na ngumiti sa kanya si Larry. Bigla niyang napagtanto na lalo itong gumagwapo kapag ngumingiti. Come on, let's go eat breakfast. Wika nito at inilahad ang kamay sa kanya. Tinitigan niya ang kamay ni Larry bago yun tinanggap. Simula nang gamutin siya ni Larry ay tila nabawasan ng galit ni Carmela sa lalaki. Narealize niya na hindi naman pala ito kasing sama ng iniisip niya. Maagang umalis si Larry sa sumunod na araw. Ngayong araw ang last game ng semifinals ng PBA. Nang gabing yun, namalayan na lang ni Carmela na pinapanood niya ang laban ng team ni Larry sa telebisyon habang kausap ang kaibigan sa phone. In fairness, magaling din talaga si Larry. Wala sa sariling wika niya sa kaibigan. Magaling naman talaga, sagot ni Mia. Oh, huwag mo sabihing lumalambot na ang puso mo dyan sa amo mo. Napaingo si Carmela. Hindi ko pa rin nakakalimutan na dahil sa kanya kaya na-injured si Cyrus, no? Fine, wag ko lang talaga malalaman na na-fault ka na dyan sa kinaiinisan mo. Ewan ko sa'yo, Mia. Nanalo ang team ni Larry. Pagkatapos patayin ni Carmela ang TV ay isang maganda babae ang bumisita ng gabing yun. Nagpakilala itong kaibigan ng kapatid ni Larry na si Lara. Sino ka? Tanong sa kanya ni Bea habang pinapasadahan siya ng tingin. Housekeeper ka ba ni Larry dito? Kahit na insulto si Carmela ay ngumiti pa rin siya sa babae. Parang ganun na nga, nandito ako para batayan yung aso ni Larry. Tumango sa kanya si Bea pagkatapos ay ngumiti. Nalaman ko kay Lara na iniwan niya si Chichi kay Larry kaya bumisita ako.
Nalaman ni Carmela na hindi pala kay Larry ang aso, kundi sa kapatid nito. Wala namang babaeng dinadala si Larry dito? O sisa sa kanya ni Bea? Naku, wala, sagot ni Carmela. Bakit, Miss Bea? May gusto ka ba kay Larry? I mean, Sir Larry? Malungkot na humiti si Bea. I've been in love with him since we were kids. Kaso hanggang ngayon hindi pa rin niya ako pinapansin. Hindi ko alam kung anong wala sa akin. Nabigla si Carmela nang bigla na lang umiyak ang babae sa kanya. Nakaramdam siya ng awa para sa babae at hindi niya napigilang sabihin ang hinala niya tungkol kay Larry. Miss Bea, mabuti pa siguro ibaling niyo na lang sa ibang lalaki ang pagtingin niyo kay Sir Larry. Feeling ko kasi bakla ang lalaking yun eh. Natawa sa kanya si Bea. No, impossible. Sagot nitong umiiling. Kahit hindi ko pa siya nakitang nagkaroon ng girlfriend, hindi ako naniniwalang bakla siya. Napanguso si Carmela. Kung ganoon ay totoo ngang hindi ba nagkaka-girlfriend si Larry. Lalo lang lumakas ang hinala niya sa tunay na kasarian ng lalaki. Nang gabing yun, mag-alas 12 na ng hating gabi nang dumating si Larry kasamang isang lalaking pamilyar din kay Carmela. Good evening. Bati sa kanya ni Jester Torres. TVA player ito at teammate ni Larry. Ikaw si Carmela, di ba? Nabanggit sa akin ni Larry. Wala sa sariling napatango si Carmela. Ibinaling niya ang tingin kay Larry na lasing at inaalalayan ni Jester. Nakatulog na siya kaya hinatid ko na dito. Paliwanag ni Jester sa kanya. Mahilig kasing maglasing ang lalaking to. Giniya niya si Jester sa silid ni Larry. Ibinaba ni Jester si Larry sa kama. Nanlaki ang mga mata niya nang yakapin ni Larry si Jester. Pare, dito ka lang. Nakapikit na wika ni Larry sa kaibigan. Natawa si Jester. Hay, dapat talaga sa'yo hindi pinapainom ng alak eh. Jess, I love you pare. Malakas na wika ni Larry habang nakayakap sa binata. Mahal na mahal kita. Alam mo ba yun pare? Nalaglag ang panga ni Carmela sa narinig. Kabaliktaran niya ang reaksyon ni Jester na tumawa lang habang pilit humihiwalay sa yakap ni Larry. Pag-alis ni Jester ay binalikan ni Carmela si Larry na tulog sa kwarto nito. Hindi makapaniwalang nakatitig siya sa binata. Ngayon ay kumpirmado na niya. Bakla talaga ang lalaki. Grabe, hindi ako makapaniwala na bakla ka talaga. Mahinang wika niya sa natutulog na lalaki. Lumapit siya para ayusin ang una nito. Napatitig siya sa mukha ng binata. Yun ang unang pagkakataon na malaya niyang napagmasdan ng mukha nito sa malapitan. Napatitig siya sa mga labi ng lalaki. Tama si Mia nang sabihin nito na pang-artista ang mukha ni Larry. Bumutong hininga si Carmela. Sayang naman ang magandang lahing maiko-contribute nito sa sangkatauhan. Bading naman. Mahinang sambit niya sa natutulog na binata. Tumayo siya para umalis, subalit nabigla siya nang hilahin siya at yakapin ni Larry. Napasubsob siya sa matigas na dibdib ng binata. Kumawala si Carmela mula sa bisig nito. Subalit muli siyang hinilan ng binata palapit rito. Sa pagkakataong yun ay tumama ang labi niya sa nakaawang na labi ni Larry. Daig pa ni Carmela ang may hangover nang magising siya kinabukasan. Buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa nangyari kagabi. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap ay nawala ang first kiss niya. At sa bakla pa napunta. Ang saklap naman. Well, at least gwapo naman. Wika niya sa isip. Pagdating sa kusina ay naabutan niya si Larry. Meron na ring almusal doon. Bago pa siya makapihit pabalik ay nakita na siya ng lalaki. Come on, Carmela. Act normal. Paulit-ulit na wika niya sa sarili. Good morning, Carmela. Bati sa kanya ng binata. Come on, let's eat. Walang imik na naupo siya sa harap ng hapagkainan. Bukod sa hindi siya makapagsalita ay hindi siya makatingin ng diretso kay Larry. Carmela? Untag ni Larry. Bakit? Napilitan siyang tingnan ito sa muka. Mula sa mga mata ng binata ay kusang bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. Nag-init ang pisngi niya. Did something happen last night? Kunot noong tanong ng kaharap. You're acting weird. Bumilis ang tibok ng puso ni Carmela. Siguradong mandidiri ito kapag nalaman nito ang nangyari kagabi. Tila may kung anong kumurot sa puso niya at hindi niya alam kung bakit. Wala naman. Mabilis niyang sagot. Hinatid ka lang ni Jester. Tapos bago yon bumisita dito si Miss Bea. Kaibigan daw ng kapatid mo. Pero umalis din siya agad nang nalaman niya na may nagbabantay pala kay Gigi. Tumango ang binata. Pagkatapos ay tumikim to. Sorry kung naistorbo namin ng tulog mo kagabi.
Wika ni Larry kay Carmela na ikinabigla ng dalaga. Yun ang unang beses na narinig niya salitang sorry mula sa binata. Okay lang, hindi pa naman ako tulog nun. Nanatiling nakatingin sa kanya si Larry. Alam kong may galit ka sa akin dahil sa mga nangyari ng quarterfinals. I'm sorry for snapping at you. Pagpapatuloy ng lalaki. Hindi ko rin intensyon na saktan si Cyrus. Aksidente ang nangyari. Napalunok si Carmela. Ngayong nakita niya ang sinseridad sa mukha ni Larry ay tuluyang naglaho ang natitirang galit niya para rito. I'm sorry too. Mahinang wika ni Carmela. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Sorry sa nagawa ko sa sasakyan mo. Maling-mali talaga ako dun. Napaka-immature ko. Ngumiti sa kanya si Larry. You're forgiven, Carmela. Napatitig si Carmela kay Larry. Pakiramdam niya ay may sumikdo sa puso niya sa ngiting yun ng binata. I have something to give you by the way. Iniwan siya ni Lara sa pagkainan. Pagbalik nito ay inilapag nito sa harap niya ang isang alahas. Napulot ko to sa kalsada nung muntik na kitang mabangga. I believe this is yours. Napaawang ang mga labing hinawakan niya ang bracelet. Thank you, Larry. Baling niya sa binata. Akala ko na wala na talaga to. Matagal ko na tong hinahanap. You're welcome, Carmela. Nakangiti sagot ni Larry. Nang araw na yun ay walang practice si Larry. Pareho silang nanood ng NBA Finals sa TV nito. Paano ka naging fan ng basketball? Baling sa kanya ni Larry. Bata pa lang ako, fan na ako ng basketball. Pareho kasing fan si Papa at si Kuya kaya nahawa na ako. Pagkukwento niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagkasundo na sila ng binata. Parang kailan lang ay halos isumpa niya ang lalaki. Ikaw, pangarap mo ba talaga maging professional basketball player? Kuryosong tanong niya. Bahagyang ngumiti si Larry. Since I was a kid, it was my dream to be a professional basketball player. Nakaramdam si Carmela ng paghanga sa binata. Sa kabila ng sexualidad nito ay pinili nito na ipagpatuloy ang pangarap nitong maging professional basketball player. Congrats nga pala sa panalo niyo kagabi. Sinserong wika niya sa lalaki. Good luck sa finals. Deserve mong maging MVP. Really? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. I deserve to be the MVP this conference? Oo naman, mabilis na sagot ni Carmela. Fan ako ni Cyrus pero hindi ko naman itatanggi na ang galing-galing mo rin. Ngumiti sa kanya ang binata. Thank you, Carmela. Next week na simula ng finals. I hope you can watch our games. Napanguso siya. Oo naman, basta ba bibigyan mo ako ng ticket eh. Pagbibiro pa niya. Sure, I'll give you the best seats. Sagot ni Larry. Wow, nakaka-excite naman. Thank you na agad kung ganun. Kinabukasan ay maagang nagising si Carmela. Naabutan niyang nakaawang ang pinto ng silid ni Larry. Natigilan siya nang makita ang umbok sa pagitan ng mga hita nito. Napalunok siya habang nakatingin sa bahaging yun. Bumalik siya sa kwarto at napatawag sa kaibigang si Mia. Ang aga-aga, bakit napatawag ka? Reklamo ni Mia sa kabilang linya. May itatanong ako, Mia. Matter of life and death ba yan? Ang aga kasing mambulabog. Narinig niya ang paghikab nito. Kinagat niya ang ibabang labi. Itatanong ko lang kung normal ba sa mga bakla ang magkaroon ng morning hood sa umaga? What? Pasigaw na sagot ni Mia. Normal lang din ba sa mga bakla ang tigasan sa umaga? Ano ba namang almusal yan, Carmela? Natawa ito na tila nagising bigla. But of course they are. Kahit naman ba ding tinitigasan pa rin ng mga yan. Para ka namang hindi nag-biology, girl. Namula ang mukha niya nang maalala ang nakita kanina. Bakit mo ba naitanong? At talagang napatawag ka pa ng ganitong oras para lang dyan, ha? Ha? Kasi, nakita ko kasi sa pinanood kong K-drama kagabi. Pagsisinungaling niya. Hindi kayang sabihin ni Carmela sa kaibigan ang natuklasan tungkol kay Larry. Dahil okay na sila ng binata at mananatiling lihim na lang yun para kay Carmela. Pagkatapos makausap si Mia ay dumiretso siya sa kusina. Good morning. Muntik na siyang mapatalon sa gulat nang marinig ang boses ni Larry. Good morning. Bati niya nang harapin ang binata. Nag-init ang pisngi niya nang mapadako ang tingin niya sa ibaba ng puso nito. Nag-iwas siya ng tingin. Carmela, okay ka lang? Tanong ni Larry. Napakurap siya. Ha? Oo naman. Okay lang ako. Okay. Gusto mo ulit sumama mag-jogging? Tumango si Carmela. Sige ba? Isasama ko ulit si Chichi.
Siguro dapat siyang tumakbo para malinisan ng utak niya. Ani Carmela sa isip. Habang tumatakbo ay muli nilang nakasalubong ang sexing babae na bumati kay Larry noong unang beses na sabayan niya itong mag-jogging. Good luck sa PBA Finals, Larry. Malaki ang iting wika ng babae kay Larry. Thank you. Tipid na sagot ni Larry sa babae. Hindi maintindihan ni Carmela ang biglang naramdamang iritasyon sa babae. Kahit ingudgud mo pa ang bubus mo sa kanya, hindi ka papansinin ni Larry, girl. Kung pwede lang niyang sabihin sa babae yun ay ginawa na niya. Okay ka lang, Carmela? Tanong sa kanya ni Larry nang magpahinga sila sa isang bench. Bumaling siya kay Larry. Pawis na siya samantalang ito ay mukha pa rin fresh. Bigla siyang nahiya sa pawis ang mukha. Pasimple niyang pinahid ang likod ng palad ng noo. Oo. Okay lang ako. Mabilis lang talaga akong pagpawisan. Inangat ni Larry ang kamay papunta sa kanya. Inalis nito ang hibla ng buhok na dumikit sa mukha niya dahil sa pawis na inipit sa likod ng tenga niya. Thank you. Nahihiyang sambit ni Carmela. Suddenly, her heartbeat started to race. Hindi niya alam kung dahil din sa pagjo-jogging o dahil sa ginawa ni Larry. Ngumiti ang binata. Stay here. I'll buy us water. Habang naghihintay kay Larry ay isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hi. Bati ng lalaki na nakatayo sa harap niya. Ilang beses na nakitang lumabas ng unit ni Larry Fortunato. Ikaw ba ang girlfriend niya? Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ha? Hindi. Magkaibigan lang kami. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Ganun ba? Ako nga pala si Genesis. Ako may-ari ng unit na katabi ni Larry. Gumanti ng ngiti si Carmela sa lalaki. Carmela, pagpapakilala niya rito. Nice to meet you, Carmela. Ani Genesis. Pero mauna na ako Ang sama na kasi natingin sa akin ni Larry. Ngumisi ito sa kanya bago ng jogging palayo. Next time, huwag ka makikipag-usap sa hindi mo kilala, Carmela. Masungit na wika ni Larry nang iabot sa kanya ang bote ng tubig. Napanguso si Carmela. Mukha namang mabait si Genesis Habang umiinom ay nakatingin siya kay Larry. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong nagsungit. Kakikilala mo palang mabait agad? Sa'yo ng tingin ko Basta. Huwag ka basta-basta magtitiwala, okay? Nang hapon yun ay nakipagkita si Carmela kay Mia sa mall. Kasama niya ang alagang aso. I was wrong about Larry. Wika niya kay Mia. Mabait naman pala siya kahit may pagkasuplado. Napangiti siya nang maalala na nagluto ito ng adobong manok kahapon nang malaman nitong paborito niya yun. Change of heart tayo Panunokso sa kanya ni Mia. Yung mga ngiti mong yan, don't tell me may gusto ka na sa kanya. Wala Mabilis na tanggi ni Carmela. Naku, Carmela, kitang-kita ko yung kislap sa mga mata mo habang nagkukwento ka tungkol sa kanya. Hindi nga, Mia. Giit niya sa kaibigan. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Kung ako rin ang kasama niya, siguradong mahuhulog din ako sa kanya. Saka single ka naman Dahil bakla si Larry, Mia. Bulalas niya. Kinagat niyang ibabang labi ng mapagtanto ang nasabi. Ulitin mo nga ang sinabi mo? Bakla si Larry? Hindi makapaniwalang tanong ni Mia. Pumikit si Carmela bago dahan-dahang tumango. Napilitan siyang sabihin sa kaibigan ang lahat ng ebidensya niya na nagpapatunay na bakla ang lalaki. Teka lang. Anang kaibigan na mukhang nakabawi na sa pagkabigla. How can you be so sure he's really gay? Paano kung maling akala ka lang? He's one of the most handsome players in the PBA. Sigurado ako, Mia. Promise me wala kang ibang pagsasabihan nito. Kagat ang labing wika niya sa kaibigan. Sa sumunod na araw ay maaga siyang ginising ni Larry. Ayon sa binata ay meron itong emergency na kailangan puntahan sa ospital. Sino nga sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Carmela. Si Jester. He met an accident on the road. Napasinghap si Carmela habang pinagmamasdan ng nag-aalalang mukha ni Larry. Naramdaman ni Carmela na tila may kumurot sa puso niya. Pag-alis ni Larry ay nagpasya siyang mag-jogging kasama si Chichi. Habang inaayos ang lumuwag na sintas ng sapatos niya ay nakawala si Chichi. Chichi! Hinabol niya ang aso. Bago pa niya ito maabutan ay natapilok siya. Carmela, ayos ka lang? Bumaling si Carmela sa pinanggagalingan ng boses. Nakita niya si Genesis na nasa harap niya. Mabilis siya nitong dinaluhan. Okay lang ako, Genesis. I think you're not. Halika na, dadalhin kita sa ospital. Hindi ka makalakad Huwag na, sprain lang to. Subalit mapilit ang lalaki.
Dinala pa rin siya sa ospital. Pagdating sa ospital ay hindi naman malala ang findings ng doktor. Sabi ko sa'yo, sprain lang to. Wika ni Carmela kay Genesis. Hindi ka na sana naabala. Okay lang, Carmela. Ngiti ni Genesis na hawak ang leash ni Chichi. Mas mabuti na rin na tingnan ka mabuti. Napanguso si Carmela. Salamat ha. Yung nagastos mo pala babayaran ko mamaya. Anya sa lalaki. Si Genesis ang nagbayad ng bill niya dahil naiwan ni Carmela ang wallet sa unit ni Larry. Promise babayaran kita Napahinto si Carmela nang tumunog ang cellphone. Mabilis niya itong sinagot. Hello, Carmela. Wika ni Larry sa kabilang linya. Nasaan ka? Nakabalik na ako sa kondo. Kinikat ni Carmela ang ibabang labi nang marinig ang barito ng boses ng binata. Larry, nandito ako sa ospital sa tabi ng condo tower mo. Anong ginagawa mo dyan? Kasama mo ba si Chichi? Puno ng pag-aalala ang tanong nito sa kabilang linya. Oo, kasama ko. Natapilo kasi ako habang nagjo-jogging. Tapos itong si Genesis dinala ako sa ospital. You're with him? Nahimikan niya ang pagbabago ng tono sa boses ni Larry. Kasunod ay ang malalim na paghinga. I'll come to get you and Chichi. Bago pa siya makasagot ay pinatay na nito ang tawag. Wala pang 5 minuto ay dumating na si Larry. Salubong ang kilay na lumuhod dito sa harap niya at ineksamin ang paa niya. Are you sure it's nothing serious? Puno ng pag-aalala ang mukha nito nang mag-angat ng tingin sa kanya. Ngumiti si Carmela sa binata sa kabila ng nararamdamang pagbilis ng tibok ng puso. Sprain lang, sabi ng doktor. Bumaling si Larry kay Genesis na katabi niya. Bumalik ang pagkakakunot ng noon nito. Salamat sa pagtulong kay Carmela. Formal na wika ni Larry kay Genesis. Pwede ka nang umalis, ako nang bahala sa kanya. Kinuha nito ang leash ni Chichi sa binata. Okay pare, sagot ni Genesis. Hindi apektado sa malamig na pakikitungo ni Larry. Tumayo si Genesis at bumaling kay Carmela. Take care, Carmela. Matamis na ngumiti si Carmela kay Genesis. Thank you ulit, Genesis. Narinig ni Carmela ang pagbuntong hininga ni Larry. You should have called me earlier. Wika ni Larry nang maiwan silang dalawa sa lobby ng ospital. Napanguso si Carmela. Hindi na, ayoko rin namang istorbohin ka. Sa tingin mo ba istorbo ka sa akin? Tanong ni Larry. Ang mga mata nito ay diretsong nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay may natutunaw sa kanya. Ipinagpasalamat ni Carmela ang biglang paggalaw ng aso sa paanan niya. Uwi na tayo. Nagugutom na siguro tong si Chichi. Settled na ba ang bill mo? Tanong ni Larry. Ngumiti si Carmela. Oo, binayaran na ni Genesis. Sabi ko sa kanya babayaran ko na lang siya mamaya. Nagsalubong ang kilay ni Larry. Tila hindi nagustuhan ng sinabi niya. Ako na magbabayad sa lalaking yun mamaya. Wika nito. Hindi na, Larry. Hindi naman ikaw yung na-injured. But you're my responsibility, Carmela. Bago pa makasagot si Carmela ay kinamit na ni Larry ang kamay sa baywang niya. Come on, let's go home. Anang binata. Tila may kuryenteng gumapang sa katawan ni Carmela sa lapit ng katawan nila sa isa't isa. Ramdam na ramdam niya ang matigas na braso nito sa baywang niya. Amoy na amoy niya ang bango nito. Larry, kumusta si Chester? Tanong niya habang inaalalayan siya ni Larry pabalik sa unit nito. He's fine. Hindi naman malala ang nangyari. Sabi ng doktor baka bukas din makalabas na siya sa ospital. Napatango si Carmela. Buti naman. Bahagya siyang bumaling sa binata. Subalit na pagtanto niyang mali ang ginawa niya dahil lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Siya ba ang pinaka-close mong teammate? Kaswal na tanong niya rito. Isang ngiti ang nakita niya sa labi ng binata. Yeah, he's my best friend. College pa lang magkasama na kami. That's why you fell in love with him? Gustong isatinig ni Carmela. Napaisip si Carmela kung alam kaya ni Chester ang sikretong yun ng pagkatao ni Larry. Gusto niyang masaktan para kay Larry. Sa gitna niyon ay tila may kumurot din sa puso niya. Sa Sabado pala birthday ni Chester. Gusto kitang isama. Baling sa kanya ni Larry. Formal party yun. Kailangan ko raw ng date, sabi niya. Napakurap si Carmela. Gusto mo akong isama bilang date mo? Huminto si Larry sa paghakbang at bumaling sa kanya. Kung okay lang sa'yo. Napalunok si Carmela. Okay lang naman sa akin, pero wala akong dalang formal dress. Ngumiti ang binata. Don't worry, ako nang bahala dun. Wala sa sariling napatitig si Carmela sa mga labi ni Larry. Lalo talaga itong gumagwapo kapag nakangiti.
Nang mga sandaling yon ay napagtanto niyang tama ang kaibigang si Mia. Nahuhulog na ang loob niya kay Larry. Carmela, is there something wrong with my face? Untag sa kanya ni Larry. Natauhan si Carmela. Mabilis siyang umiling bago nag-iwas ng tingin. Wala. Bilisan na natin. Nagugutom na ako. Dumating ang araw ng Sabado. Pinigilan ni Carmela ang mapatulala habang pinagmamasdan si Larry sa suot nitong Amerikana. Don't forget he's gay, Carmela. Paalala sa kanya ng utak. You look beautiful, Carmela. Wika ni Larry habang pinagmamasdan siya. Carmela was wearing a midnight blue cocktail dress and a black stiletto. Nag-init ang pisngi ni Carmela. Thanks. Ikaw din, Larry. Umangat ang kilay ni Larry. Maganda rin ako? Pabirong tanong nito. Bahagyang natawa si Carmela. I mean, guwapo ka, Larry. Pagkatama niya. Pagdating sa party ay agad silang sinalubong ni Jester. Nakita ni Carmela kung paano bahagyang niyakap ni Larry si Jester nang batiin nito ang lalaki. Nag-iwas si Carmela ng tingin nang maramdaman ang pag-ikot ng puso. Sana hindi na lang ako sumama kung ganito lang din ang makikita ko. Bulong ni Carmela sa sarili. Carmela, come. Wika ni Larry nang iwan sila ni Jester para asikasuhin ng ibang bisita. I'll introduce you to my other teammates. Hinawakan ni Larry ang kamay niya at iginiya siya sa bulwagan. Ramdam ni Carmela ang mabilis na tibok ng puso habang nakatingin sa kamay na hawak ni Larry. So, ito pala ang lucky charm mo, pare. Malaki ang ngiting biro ni Mark Salas, isa sa mga teammates ni Larry. Lahat ng mga lalaki sa mesang yon ay nakangiti kay Carmela. You have a lovely girlfriend, Larry. Wika ng half-American na si Marcio. Nag-init ang pisngi ni Carmela sa narinig. Hindi po ako girlfriend ni Larry. Friends lang kami. Yung totoo? Nangiintrigang tanong naman ni Andre. Friends lang ba, Larry? O baka na friendzone ka, pare? Nako, ako nga ma-friendzone. Ngaling-ngaling isagot ni Carmela sa mga to. Pasensya ka na sa mga yun. Ganun talaga kapag magkakasama kami. Wika sa kanya ni Larry habang kumakain sila. Napangiti si Carmela. Okay lang, Larry. Nakakatawa rin naman sila. Subalit nawala ang ngiti sa labi ni Carmela nang idampi ni Larry ang hinlalaki sa pisngi niya. You have something on your cheek. Mahinang wika ni Larry. Pagkatapos niyon ay hinawi nito ang inanghibla ng buhok sa mukha niya at masuyong inipit sa likod ng tenga niya. Salamat. Sa kumakabog na dibdib ay nagawa ni Carmela na iusal yun sa kaharap. Bago matapos ang party ay nagulat ang lahat nang mag-propose si Jester sa girlfriend nito. Ibinaling ni Carmela ang tingin kay Larry sa tabi niya. Mukha itong masaya para sa kaibigan, pero sigurado si Carmela na nagpapanggap lang yun. Baka deep inside ay nasasaktan to. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya sa binata. Why wouldn't I be okay? Tila nagtatakang tanong ni Larry sa kanya. Ilang sandali niya itong pinagmasdan bago siya umiling at ngumiti. Nothing. Pagdating nila sa unit ni Larry ay dumiretso siya sa ref at kumuha ng 2 beer. Dumiretso siya sa veranda kung saan naroon si Larry at inabot dito ang isa. You want to drink, Carmela? Hunot noong tanong ni Larry sa kanya. Nakibit balikat si Carmela at bahagyang ngumiti bago tumabi sa lalaki. Nabitin ako sa wine kanina. Ang totoo, gusto lang damayan ni Carmela si Larry. Alam niya nasasaktan ng binata sa nasaksihan nito sa party ni Jester. Binuksan ni Larry ang hawak na lata ng beer bago bumaling sa kanya. I'm sorry if the party bored you. Hindi naman ako na-bored. Hindi lang talaga ako mahilig sa ganun. Umihip ang malamig na hangin. Napayakap siya sa sarili. Nabigla siya nang habarin ni Larry ang suot na coat at ipatong yun sa balikat niya. Thank you. Ngumiti si Larry. You're welcome. Nag-iwas ng tingin si Carmela. Ang ganda pala ng Manila kapag gabi. Mahinang sambit niya bago dinala sa labi ang lata ng beer. Yeah, ang ganda-ganda. Bulong ni Larry sa tabi niya. Wala sa sariling napatingin siya kay Larry. Natagpuan niyang nakatitig sa kanya ang binata. Have I told you you're beautiful, Carmela? Sambit ni Larry habang nakatingin sa mga mata niya. Sumikdo ang puso ni Carmela. Sa gitna ng paghuhuramentado ng dibdib, bigla siyang sininok. Kukuha lang ako ng tubig. Akmang aalis sa Carmela nang hawakan ni Larry ang braso niya. May alam akong solusyon sa sinok. Sambit ni Larry. Ha? Sambit ni Carmela. Bago pa siya makahuma ay lumapat na ang mga labi nito sa kanya. Dahan-dahang gumalaw ang mga labi ni Larry upang angkinin siya.
Namalayan na lang ni Carmela na nakapikit na siya at tinutugon ng halik ng binata. Larry's lips were soft and sweet, and she felt like she was losing herself. Unti-unting umangat ang kamay ni Carmela, subalit bago pa siya makahawak sa balikat ni Larry, ay nabitiwan niya ang lata ng beer. Kasabay ng pagbagsak na yun sa sahig ay ang parehong pagbitiw nila sa isa't isa. Tila napasong lumayo si Carmela sa binata. Napalunok si Larry. Nakaawang ang namumulang mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Carmela, it's okay. Mabilis na putol ni Carmela sa sinasabi nito bago pa niya marinig ang sorry ng binata. Let's just forget everything. Good night, Larry. Pagdating sa kwarto ay nahiga si Carmela at hinawakan niya ang kumakabog na dibdib. Her heart was beating loud, but at the same time, she was hurting. Mahal na nga ni Carmela si Larry, pero malinaw sa kanyang hindi sila pareho ng nararamdaman. Hinalikan lang siya nito dahil broken-hearted to. Ang ideya na pinagsisisihan ni Larry ang halik na namagitan sa kanila ay sapat na para dumurog sa puso niya. Hindi bale, Carmela. Malapit na rin namang matapos ang kasunduan niyo. Makakalayo ka na rin sa kanya. Wika ni Carmela sa sarili. Pagkatapos magbihis ay sinubukang pumikit ni Carmela. Subalit hanggang doon ay sinusundan siya ng nangyari kanina. Sa kalagitnaan ng gabi ay lumabas siya para uminom ng tubig. Natigilan siya nang makita si Larry sa kusina. Bago pa siya makatalikod pabalik, ay bumaling sa kanya ang binata. Hindi ka rin makatulog? Tanong niya sa binata. Nagtama ang mga mata nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Carmela. I don't know, but I can't sleep after what happened, Carmela. Mahinang sambit nito. Let's talk about the keys, please. Nag-iwas siya ng tingin. It was nothing, Larry. We both know it was something, sagot ni Larry. Tumayo ito at nagsimulang lumapit sa kanya. Sa kaba ni Carmela ay hindi niya nagawang gumalaw sa kinatatayuan. You feel something for me, right, Carmela? Diretsong tanong ni Larry paghinto nito sa harap niya. Napakurap-kurap si Carmela. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang mag-deny. Subalit tila nawalan siya ng kakayahang magsinungaling sa kaharap sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Fine, I like you. Mahinang pag-amin ni Carmela kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. I'm sorry, nahulog ang loob ko sa'yo kahit alam kong mali, kahit alam kong hindi pwede. Unti-unti nagsalubong ang kilay ni Larry sa pagtataka. I don't understand, Carmela. Why is it wrong to fall in love with me? Because you're gay. Sikpat niya sa lalaki. What? Malakas na bulalas ni Larry. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Napalunok si Carmela. Alam ko bakla ka, Larry. Alam ko rin na may gusto ka sa teammate mong si Chester. Napasinghap si Larry. Saan mo naman narinig ang mga bagay na yan, Carmela? Kinagat ni Carmela ang ibabang labi. Pilit pinapatatag ang sarili habang kaharap ang binata. Noong lasing ka, narinig kong nag-I love you ka sa kanya. Hindi mo pa nga siya gustong pakawalan nun eh. Muling suminghap si Larry. Chester and I were always like that when we're drunk. I love him, okay? But like a brother. Sa tagal namin magkasama parang magkapatid ng turing namin sa isa't isa. Paliwanag ni Larry. Napaawang ang mga labi ni Carmela. Hindi ka bakla? Mahinang sambit niya. Pero wala kang girlfriend at sa loob ng karir mo wala kang naging girlfriend. Kahit yung mga babae may gusto sa'yo, hindi mo pinapansin. Sinong may sabi na hindi pa ako nagka-girlfriend? Kunot na ang tanong ni Larry. I've had relationships before, Carmela. I just don't have to show it off to the world. Dahil gusto ko ng tahimik na relasyon. Pero bakit may collection ka ng pink boxers at takot ka sa ipis? Patuloy na tanong ni Carmela. Bigay lang sa akin yun ng teammates ko. And yes, I hate roaches. Dahil ba dun bakla na ako? Normal naman na may lalaking takot sa ipis, diba? Muling napasinghap si Carmela. Hindi ka talaga bakla? Sa halip na sumagot si Larry ay hinapit nito ang baywang niya bago sinakop ang mga labi niya. Sa isang iglap ay muling nawala sa sarili si Carmela. Kusang pumikit ang mga mata niya at tinugon ang halik ng binata. Halos habulin niya ang hininga nang pakawalan nito ang labi niya. Now answer me, Carmela. Masuyong wika ni Larry na maghiwalay ang mga labi nila. Do you still think I'm gay? Or do I have to kiss you again and again? Because I'm willing to do it all night long just to prove you that I'm straight. Napakurap si Carmela. Noon lang nag-sink in sa kanya ang mga sinabi ni Larry. Hindi ito bakla at wala itong gusto kay Chester. Sa kabila ng humahataw na puso at namumulang muka, ay tiningnan niya si Larry sa mga mata. Bakit mo ko hinalikan, Larry? May gusto ka ba sa akin?
Nakakadalawa ka na. Ay hindi, 3 pala. Ninako mo ang first kiss ko. Buong tapang na tanong niya. Hinawakan ni Larry ang baba niya at masuyong umiti. Hindi pa ba obvious, Carmela? I'm in love with you too. Pakiramdam ni Carmela ay bigla siyang lumutang ng mga sandaling yon. You love me too? As in, really? Hindi makapaniwalang tanong ni Carmela. Yes, I'm in love with you, Carmela. Buong pagsuyong wika ni Larry habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Kung ganon, boyfriend na kita? Tanong ni Carmela sa lalaki. Ngumiti si Larry. Kung gusto mo akong manligaw muna, pwede naman. Napasinghap si Carmela, pagkatapos ay nakangiting umiling. No, tayo na. Boyfriend na kita. Sure ka? Oo naman. Kasi mahal din kita, Larry. Madali naman akong kausap. Mahal mo ko, mahal kita. Patatagalin pa ba natin? Tayo na agad. Natawa naman si Larry at niyakap siya ng mahigpit. Mula na magkaaminan sila ng damdamin ay palagi na silang magkasama. Namimiss ko na agad si Chichi. Wika ni Carmela sa nobyo habang magkasama silang nanonood ng TV sa kondo nito. Kahapon kasi ay kinuha na si Chichi ng kapatid ni Larry. Let's just get our dog. Malambing na sagot ni Larry bago pinatakan ng halik ang pisngi niya. Sa loob ng mga nakalipas na araw ay natuklasan niyang may pagkaklingi pala ang binata. Sa tuwing wala itong practice ay magkasama lang sila sa unit nito. Napanguso si Carmela. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito tayo. Alam mo dati, pangarap ko lang maging PBA girlfriend. Tapos ngayon boyfriend ko na si Larry Fortunato. Nakinainisan ko nung una at napagbintangan ko pang bading. Nag-angat siya ng kilay sa katabi. Siguro nung una pa lang bet mo na ako no? Tapos kunwari ka lang na masungit at suplado. May pasabi-sabi ka pa na hindi mo ako type. Talaga lang ha? Naaliw na natawa si Larry. Fine. I found you pretty the first time I saw you. Pero sinigawan mo ako kahit ikaw ang may mali. Kaya na-turn off ako sa'yo. Pag-amin nito. How about you? Kailan mo ako nagustuhan? Hindi ko alam. Nakangusong sagot ni Carmela. Siguro nagsimula nung aksidenteng nahalikan kita nung lasing ka. Really? You kissed me that night? Nanunuksong tanong nito. Aksidente lang, huwag kang assuming. Ngumisi si Larry. Pero ito hindi aksidente. Wika ng binata bago sakupin ng mga labi niya. Napangiti si Carmela bago kumapit sa balikat ng nobyo. Para siyang inihihele sa ulap sa sarap ng dulot ng halik ng binata. Umangat ang kamay ni Carmela sa buhok ni Larry nang bumaba ang mga labi nito sa leeg niya. I love you, Carmela. Puno ng suyong bulong nito habang pinapatakan ng halik ang leeg niya. Mahal din kita, Larry. Buong pusong sagot ni Carmela. Subalit napahinto sila sa ginagawa nang tumunog ang doorbell. Istorbo. Naiiritang wika ni Larry. Natawa si Carmela habang nakatingin sa supladong mukha ng nobyo. Ako na ang titingin. Iniwan niya si Larry para alamin kung sino ang nasa labas. Natigilan siya nang tumambad sa kanya si Bea. Hi, Carmela. Nakangiting bati sa kanya ng babae. Subalit nawala ang ngiti nito nang mapansin ang suot niya. Bakit masuot ang jersey ni Larry? Bago pa makasagot si Carmela ay naramdaman niya ang pagdantay ng braso sa balikat niya. Because Carmela is my girlfriend, Bea. Sagot ni Larry kay Bea. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. Bumaling to kay Carmela. Akala ko ba tagapag-alaga ka lang ng aso niya? Sinungaling kang babae ka. Carmela didn't lie, Bea. She was just here to take care of Lara's dog, but I fell in love with her. Bumuntong hininga si Larry habang nakatingin sa babae. I'm sorry, Bea, pero sana tigilan mo na ako. I'm already happy with Carmela. Hindi nagsalita si Bea. Sa halip ay matalim nitong tiningnan si Carmela bago umalis. I feel sorry for Bea. Wika ni Carmela kay Larry pag alis ng babae. Bakit ba kasi ang gwapo mo? Pabirong ingos niya sa nobyo. Yan tuloy, ang daming nagkakagusto sa'yo. Bahagyang nag-angat lang ng kilay si Larry sa kanya. Yeah, feel sorry for them. Kasi kahit ilan pa silang may gusto sa akin, ikaw lang ang gusto ko. Napangisi si Carmela. Sus, ito talagang boyfriend ko? Suplado pero bolero. Hindi ako bolero, Carmela. Sagot ni Larry bago siya muling hinalikan. 2 araw ang lumipas ay muling bumisita si Bea sa unit ni Larry. Sa pagkakataong yun, si Carmela na lang ang humarap sa babae dahil nasa practice si Larry. Kaya naman pala sinabi mo sa akin na tigilan ko na si Larry dahil may gusto ko pala sa kanya. Nanga ako sang wika sa kanya ng dalaga. Bea, I'm sorry.
Wika ni Carmela sa babae. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog din ang loob ko sa kanya. Matalim na tiningnan siya ng babae. Sa ayaw at sa gusto mo, makikipaghiwalay ka kay Larry. Napamaang si Carmela. At bakit ko naman gagawin yun? Asawa ka ba niya? Dahil kapag hindi mo ginawa yun, ipagkakalat ko na bakla si Larry. Napasinghap si Carmela pagkatapos ay umiling. Hindi bakla si Larry. Nagkamali lang ako ng hinala. Huwag kang chismosa dyan. Nagtaas ng kilay si Bea. Alam ko, pero kapag kumalat ang chismis na yon, maraming magdududa sa kanya. Sigurado maaapektuhan ng laro niya. Game 7 pa naman ang finals nila sa isang araw, di ba? Ha? Siya pa naman ang star player ng team nila. Napalunok si Carmela. Akala ko ba gusto mo si Larry? Bakit mo ginagawa to? Oo, gusto ko si Larry. Pero kung hindi ko lang din siya makukuha, wala ring ibang babaeng dapat makakuha sa kanya. Madilim na sagot ni Bea. You're selfish, Bea. Nagpupuyos na sikmat ni Carmela sa babae. Akala pa naman niya ay mabait to. May pagkasatanas din pala ang ugali. Ngumisi lang sa kanyang kaharap. Mahal mo si Larry, di ba? Hindi mo naman siguro hahayaan na hindi niya makuha ang championship, di ba? Pag-alis ni Bea ay hindi napigilang mapaluhan ni Carmela habang nakatingin sa mga trophy ni Larry na nakadisplay sa sala. Sa loob ng nagdaang mga linggo ay nasaksihan niya kung gaano kapassionate si Larry sa propesyon nito. At tama si Bea, hindi niya kakayaning masira ang laro at karir ni Larry dahil lang sa isang chismis na siya mismo ang may gawa. Nang araw din yun ay nilisan niya ang kondo ni Larry at bumalik sa apartment niya. Pagdating ng hapon ay saka pa lang niya tinawagan si Larry na siguradong pauwi pa lang ng mga oras na yun. Carmela, napatawag ka babe. May problema ba? Mariing napapikit si Carmela nang marinig ang masuyong boses ng nobyo sa kabilang linya. I'm sorry, Larry. Walang emosyong sagot niya sa binata. Pero makikipaghiwalay na ako sa'yo. Humugod si Carmela ng malalim na hininga kasabay ng pag-agos ng luha mula sa mga mata. Narinig niya ang malakas na singhap ng binata sa kabilang linya. Carmela, what do you mean? Is this a prank, babe? I'm sorry, Larry. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Sadyang ayoko na talaga. Narealize ko na hindi pala tayo bagay. Babe, I don't understand. Tila naguguluhan at nagpapanik na sagot ni Larry sa kabilang linya. Let's talk at home, please. Kinagat ni Carmela ang ibabang labi para pigilang mapahikbi. Umalis na ako sa unit mo. I'm sorry, Larry. Hindi naman talaga kita gusto. Ginawa ko lang itong lahat para gantihan ka. Narinig niya ang marahas na paghinga ni Larry. Gantihan? Matalim na gagad nito. Oo, sagot ni Carmela. Gusto lang kitang gantihan sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ko pala kayang ipagpatuloy kasi nagigilty na ako. I'm sorry, Larry. Pagkatapos niyon ay mabilis niyang ibinaba ang telepono at sa kanya pinakawalan ang mas marami pang luha. Nang gabing yon ay nakatulog na lang si Carmela sa pag-iyak. Hindi bagay sa'yo maging martyr, Carmela. Wika sa kanya ni Mia nang puntahan siya nito kinabukasan sa apartment. Nasa harap sila ng TV at hinihintay ang pagsisimula ng Game 7 PBA Finals. Importante sa kanya ang karir niya, Mia. Depensa ni Carmela. Hindi pwedeng masira ang laro niya dahil sa chismis na kagagawan ko. Sa tingin mo basta-basta masisira ang laro ni Larry kapag kumalat ang chismis na yun? Sikmat ng kaibigan niya. Namuo ang luha niya nang lumabas sa TV ang binata. Kasalukuyan itong nagwa-warm up. Larry looks as miserable as you. Wika ni Mia. Napatitig siya kay Larry. Kahit sa TV screen ay napansin niya ang eyebag sa ilalim ng mga mata nito. Napasinghap si Carmela kasabay ng pagtulo ng luha. Miss na niya agad ang binata. Alam mo kung anong makakasira ng laro ni Larry? Yung ginawa mong pakikipaghiwalay, Carmela. Hindi yung panakot ng Bea na yun na chismis. Sikmat sa kanya ni Mia. Ipupusta ko ang pera ko dito sa wallet. Hindi siya makakaskor mamaya. Distracted siya dahil sa'yo. Ilang minuto pa ay nagsimula na ang laro. At tama nga si Mia. Mula nang magsimula ang laro ay hindi nakakashoot si Larry. Lahat ng tira nito ay hindi pumapasok sa ring. Kapag natalo ang team ni Larry, kasalanan mo talaga, Carmela. Iiling-iling na pangungonsensya ng kaibigan niya. Anong dapat kong gawin, Mia? Naiiyak na tanong ni Carmela. May ticket ka, di ba? Puntahan mo siya, Carmela. Abot na abot ka pa. Marahas na umiling si Carmela. I can't. Sinaktan ko siya, Mia. Siguradong galit siya sa akin. Lalong masisira ang laro niya kapag nakita niya ako. Nasaan na yung matapang kong kaibigan na nag-vandalize ng sasakyan ni Larry?
Tapos ngayon pinanghihinaan ka ng loob? Pangahamon sa kanya ni Mia. Napalunok si Carmela. Akala niya ay matapang siya, pero pagdating kay Larry ay naduduwag siya. Ano, dito na lang tayo, Carmela. Papanoorin mo na lang si Larry na matalo. Huntag sa kanya ni Mia. Sa huli ay humugot ng malalim na hininga si Carmela at tumayo. Pupuntahan niya si Larry. Mabilis siyang nakarating sa arena kung saan nagaganap ang laro. Halos malula siya sa dami ng tao, subalit isang lalaki lang ang nakikita ng mga mata niya. Nakatayo si Larry sa free throw line. Malapit nang matapos ang first half ng laro at malaki na ang lamang ng kalaban sa mga to. Go Larry! Mahal na mahal kita! Buong pusong sigaw ni Carmela mula sa kinatatayuan. Pakiramdam ni Carmela ay pansamantalang huminto sa pagdibok ang puso niya nang bumaling sa kanya si Larry. Kitang-kita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Sa kabila niyon ay nagawa ni Carmela na kumaway sa binata at ngumiti rito. Pagtunog ng buzzer, hudyat ng pagtatapos ng first half. Sa halip na sumama sa dugout, ay dumiretso ito kay Carmela. Carmela, hindi makapaniwalang sabik ni Larry. Sa halip na sumagot si Carmela ay niyakap niya si Larry. I'm sorry, babe. I'm sorry. Wika ni Carmela. Wala na pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanila. Shh! Wika nito habang hinahalikan ang tuktok ng buhok niya. Nag-angat si Carmela ng tingin kasabay ng pagtulo ng luha. I'm sorry sa lahat ng nasabi ko sa iyo kahapon. Walang totoo ni isa man sa mga yon, Larry. Mahal na mahal kita at hindi ko gusto makipaghiwalay sa iyo. Masuyong pinanasan ni Larry ang luha niya bago siya nito iginiya sa parte ng pribadong parte ng arena. Why did you have to do that, Carmela? Tanong sa kanya ni Larry. Bakit umalis ka nang walang paalam? Ikinuwento niya sa binata ang pagbabanta sa kanya ni Bea. I'm sorry, Larry. Natakot ako na masira ang laro mo. Hindi ko kaya mangyari yun dahil alam ko kung gaano mo kamahal ang basketball. Babe, hindi mo ba naisip na mas masisira ang laro ko kapag nawala ka sa akin? Wala akong pakialam sa chismis na yan at pananakot ni Bea. Sagot ni Larry sa kanya. I was so devastated after hearing what you said yesterday. Inangat niya ang kamay upang haplusin ang mukha nito. I'm sorry, Larry. Sorry sa maling desisyong ginawa ko. Sorry dahil nasaktan kita. Sorry dahil nasira ko ang laro mo. It's fine, baby. Ang importante, nandito ka na. Buong pagsuyong wika ni Larry sa kanya. I love you so much, Carmela. Please don't ever think of doing that again. Wala akong pakialam sa ibang tao, okay? Ang importante sa akin, nandito ka sa tabi ko at sa bawat larong ipapanalo ko. Mahal na mahal din kita, Larry. Buong pagsuyong wika ni Carmela. Pangako, hindi na ako aalis. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan nila bago niya ito itulak sa dugout kung saan naghihintay ang mga teammate nito. Sige na, kailangan mo pang mag-champion. Nakangiting wika niya sa binata. Pagdating ng second half ay bumalik ang magandang laro ni Larry. I love you, Larry! Ang galing-galing ng boyfriend ko! Proud na pag-cheer ni Carmela sa nobyo. Sa tuwing makakashoot si Larry, tumitingin ito sa kanya at ngumingiti. Sa huli, nanalo ang team ni Larry at ang binata ang itinanghal na MVP. Sa gitna ng speech ni Larry ay pinasalamatan nito ang nobyang si Carmela at hinalikan ng babae sa harap ng libo-libong tao sa arena. Nagulat ang lahat dahil walang nakakaalam na may girlfriend na siya. At mas lalo pang nagulat ang lahat, lalo na si Carmela, nang biglang lumuhod si Larry sa gitna ng arena. Inabutan ito ng kasamahan sa team ng isang singsing. Carmela, babe. Alam ko mabilis, pero hindi na ako makapaghintay pa. Kaya babe, gusto kong itanong sa'yo. Will you marry me? Hindi magkandamayaw ang mga tao sa paghiyaw at pagsulsol kay Carmela na mag-yes na. Oo naman, Larry. Mahal na mahal kita. Ikaw ang MVP ng buhay ko eh. Yes, I do, babe. Pakakasal ako sa'yo kahit sa ang simbahan. Masayang sagot niya. I love you too, Carmela. Thank you. Thank you. Tumayo si Larry at isinuot sa kanya ang hawak na singsing. Hiyawan sa saya at kilig ang mga tao. Kinabukasan ay isinama ni Carmela sa probinsya si Larry at formal na hiningi ni Larry ang kamay ng nobya sa mga magulang ni Carmela. Pagkatapos ng ilang araw ay sa pamilya naman ni Larry ipinakilala ng binata ang nobya. Makalipas ang isang taon ay kinasal na rin ang dalawa sa probinsya ni na Carmela. Hindi naman nagtagal ay nabiyayaan din sila ng anak. Masaya silang namuhay kasama ang kanilang anak. Si Larry ay patuloy pa rin namamayagpag sa larangan ng basketball. Si Carmela naman ay focus lamang sa kanyang mag-ama. Hindi pa rin siya makapaniwala na pwede palang magmahalan at magkatuluyan
ang dalawang taong nagsimula sa pag-aaway at hindi pagkakaintindihan. Iba talaga kapag pag-ibig na ang nangibabaw. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.